malapit ng ano, mature na, mix mo na yung urea sa kayo. 14. Oo, sa complete. Pag malapit, pag ano na, kung nangyari, 2 months before ka magpabunga, magdadagdag ka na ng potassium. Tapos nagbabawas ka na ng urea. Pampatamis yun na yan, kuya. Potassium. Pampabunga po. Pampabunga at pampatamis. ng sanga. Tapos, ganda. Oo, pero mabagal yung ano no. Kailangan mo ano sa tubig, babad mo sa tubig. Yung tubig yung pili mo. Kasi kung yung bunga lang, matagal umipit po. Kasi yung potassium nakadikit pa doon sa bunga. Oo. Mga pasadya talaga ni kuya, ano? Nagpagawa ka? May welder pa ako, kaya lang wala na dito matasan pa. Dapat may knowledge ka talaga. Ano lang, may hilig ka kamo. Kahit wala ka knowledge, pag may hilig ka, i-research mo talaga yan. Katulad dito, may mga ano naman, mga bagong sanga na naman. Ano po? Ito, puputulin na naman ito ni kuya. Oh, ayan, pag mature ng ano nito, mga February or March, ano, puputulan mo na siya. Puputol ako dito, bubunga yan. Mga ilang ano, dalawa node. Actually, hanggang 7 nodes. Hanggang 7. Pero pag maganda na sa ika-5, ika-6, pwede nyo puputulin. Ang tinitingnan po doon yung buds. Dapat maganda yung buds. Yung ganito, yung yung palabas. Yung buko niya, yung ganito. Ano pa para makikita na maganda? Butog na butog po. Yun po ang may sabihin, potential na magbunga. Mayiging bunga yun. Pero pag ganito pa, hindi pwede. Ay, wala pa yan. Wala pero pa yan. Pero itong variety pong ito, pag pinutulan nyo ito, basta mataba siya, nabulaklak yan. Anong variety po ito? Baikonur. Baikonur. Ito ang pinakamabilis magbunga. Oo. Siya yung parang orange, ano? Actually, purple. Purple? Ito nga po, pinutol ko kasi... Ay, oo. Bigay siya ng bulaklak, pero maliliit na lang. Nagbibigay siya ng bulaklak pag puputulan ng puno. Oo. Baikonur. Tapos may katabing halaman. May mga ilaw-ilaw. Kung hindi mo i-general pruning, hindi man sabay-sabay ang pagbunga niyan. Dapat talaga totally pinakalbo. Para kung magbunga talaga siya. Kalbo talaga. Saka marami. Ang pagdilig kuya, araw-araw? Ano po, kung nag-fertilize ka, ito kasi pinertilize ko kaya dinidiligan ko nga, hindi lang pumasok yung tao ko. Ako nagdidilig kanina. Hindi ko pa kasi napapagawan ng yung self-drip na Pipindutin mo lang. Oo, puro tulo na lang. May kuryente ba ito? Oo, yun lang. Pwede man, wala ka na exercise, di ka napapawisan. Pero, pag marami na din kasi, oo, hindi na kaya ng oras. Ano po? Ilang taon na rin po itong ganito? Ito mahigit na ito. 2 years na ito 2 years. Makahawak nga tayo ng Akala mo akala mo tuyo na pero actually ito dapat tinatanggal po ito. Akala mo patay. Tinatanggal dapat po ang ganyan. Oo. Kung sa ahas ay naghihinulo. Kasi nagdiyan ito, ay yung ilalim nito pag hindi ito natatanggal, minsan merong nakatirang insect. Ganun. Yung scale insect. Scale insect na tinatawag. Langgam siya reborn. Ganun pala siya. Pag meron hindi ka na yung oras mo na ako. Oo. Yun na nga ang kailangan natin, may libangan. Napabayaan ko na po kasi yung kasabong taon umalis kaya ito, mga nasa paso lang napabayaan ko na yan. Napabayaan na po yan. Napabayaan ko kasi yung sa kong tauhan umuwi, ay napairit siguro ng iba. Ay! Hindi na bumalik. Na-train na baka ng sarili, nagtayo ng sarili. Single cordon system. Single cordon? Oo, maiksi lang. Nasaan ang puno niya? Nandun sa kabila, sa likod. Nasa kabila. Isa lang ang nilalan mo? Isa lang, isa lang. Tapos ito yung niya? Floating canes. Floating canes, marami. 7. Sa dalawa, 3. Oo. Ganun pala siya. Tapos pag na siya, mature na, saka puputulin. Dapat kasi ang yung ubas, dapat makuha yung technique. Pero kung mga collection niya, tingnan mo itong niya sampalok namunga siya kahit kahit bonsai. Ano po? 25 years na po kasi matagal na din. Bonsai na sampalok pero namunga. Ang galing ni kuya talaga Grabe. Ano po ang papagapangan mo ng yung cordon nito? Pwede po itong pahabain hanggang 3 meters kung single cordon.
Kung gusto nyo ng double cordon, tag 1.5 meters. Kaya 1.5 kasi dalawa. Kung single cordon, hanggang 3 meters po pwede. Ngayon po, ang technique nito para po makapag-produce kayo. Ito ang importante. Yung Kasi fruiting kung wala cane. po ito, ang bunga Walang niyan sa bubunga. dulo. Dito walang bunga. Ang technique po nito, paghaba niya ng mga 2 feet, putulin niyo yung talbos. Para yung mga laterals niya mabuhay. Siyempre po, tutubo ulit yung dulo. Tutubo ulit. Putulin nyo na naman po. Para yung sunod na naman yung laterals, mabuhay. Ngayon, kung yung laterals niyang una mong pinatubo ay umabot na po sa 18 dahon, putulin nyo na yung talbos. Para yung nahuhuli, yung nalilate na tumubo na lateral, makahabol. Kasi kung hindi po, yung nutrients niyan uubusin doon sa dulo. Ito pong laterals na nandito, hindi po lalaki. Ang lalaki lang yung nandito. So, kailangan ito puputulin. Pag tubo uli, titirhan nyo ng 2 dahon, putol na naman. Pag tubo uli, tira ng 2 dahon, putol na naman. Para po makahabol dito. Ngayon po, kung na-meet nyo na, halimbawa, gusto nyo 3 meters yung haba. Ano na naman? Yung pinakadulo niya, Makatubo na naman. puputulin nyo na yun ang puputulin. Para yung nutrients na ay bumabalik. Para makahabol po yung mga lumaki. Kasi pag pinabayaan nyo po kasi yan, hahaba lang siya ng hahaba, payat, ito, walang nutrients. Ngayon po, kung papabungahin nyo na, yung una ninyong pagpabunga, piliin nyo lang po yung malalaki. Kunyari ito, ito na fruiting canes ko, ang papabungahin ko lang po dito pag matured na sila, na ang basehan po natin ay pencil size na tinatawag. At least ganito kalalaki na brown. Ang papabungahin ko lang po dito, 1, 2, 3. Doon sa 7. Opo. Sa unang pagpabunga. Sa una lang. Opo. Ang gagawin ko dito, mapili ako nung pinakamagandang bud. At least mula 5, 6, 7, pili ka dyan. Ang ideal po kasi nito sa 7. Yan may Diba maganda ang bud niya? Dito po kayo magpuputol. Ito, ganun din, same thing. Putol ako sa 7 or kung may ganda sa 6, 8, hanggang kasyam, pwede hanggang 10. Ito pong 4 na ito na hindi ko papabungahin. Ang putol ko po nito dito lang sa pangatlo. Hanggang 3 lang. 3. Yan. Ang purpose po niyan, kaya natin pinutol sa pangatlo lang, para sa susunod na fruiting natin, siya naman ang mabunga. Meron akong reserba na bubunga. Kasi ito po kasi papabungahin natin. Mayroon po itong chance na ang magiging sanga niya payat dahil may bunga. Yung nutrients na pupunta sa bunga, hindi sa sanga na pupunta. So yung nandito po, maganda, meron kang papabungahin. Kasi kung sabay-sabay natin ito pabungahin, wala na sa sunod. Payat na siya di ba? Pag pinabunga, lalong papayat ang sunod na sanga. Sunod mong pabunga, wala kang mapapabunga. Yan ang purpose. Ngayon po ito, usually ang itutubo nito 2 hanggang 3 na bagong sanga. Ang may bunga niyan parate, yung 2 sa dulo, yung isa wala. Itong isang wala, i-reserve nyo na ito para sa susunod na pagbunga. Kasi kung itong 2 ito, kunyari, pinabunga nyo, hindi naman maganda yung bunga niya, pwede nyo siyang, yung sanga pag prune, yung susunod na pruning mo, pwede mo siyang putulin kasi meron kang reserva na isa. Yan. Kasi pag wala kang reserva, yung parang naging greedy ka, lahat mo sa gusto may bunga. Excited. Wala kang tuloy sa sunod. Mga excited ka. Dapat, namamanage nyo. Gahanga siya, maghahag ka ng ikaw, Ang gandang kagitna, isang salop ang nawala. Ito mga grafted na po ito, pinalitan ko yung variety kasi ito yung mga sinasabi ko sa inyo na variety na mahirap pabungahin dito sa lugar natin. Mga US variety ito Pero napakinabangan pa yung kanyang Actually, puno. napabunga ko man ito, kaya lang ang hirap talaga. Ang hirap. Hindi siya yung katulad Bantayan ng na Baikonur na
Nagkukusa. Nagkukusang mamunga, putulan mo lang kahit maliit pa, namumunga na. Ito hindi, talagang scientific yung fertilization. Pero ang bunga po niya na ano, yung buto niya nabuhay. Nabuhay pero matagal mamunga. Matagal. At saka may possibility yan na lalaki. Hindi pwede. Meron din palang lalaki na grapes. Meron po, pag from seeds. Adi dito ka na sa seedling, sa ano? Oo, kasi Cuttings para sure na. Kasi Nagbubunga ng dati. Parehas din sa ano po, bagang rambutan. Wala kasiguruhan kung bubunga. Ganun sila. Hindi po. May mulberry din si sir, oh. May mulberry din, oh. Ang tawag niyan sa US, Mulberry. ang tawag sa Germany, Kugel.